Kasalukuyang nagpapa-press conference ang Department of Health. Tinatalakay kanina ang pagpositibo sa Ebola resistant virus ng ilang unggoy sa Pilipinas. Pakinggan po natin ito. The other facility has a population of around 4,000 plus monkeys. 256 has already been tested, awaiting results. Pero lahat po ng ating human personnel ay negatibo po. We would also like to take note that some of the monkeys, I think 4 or 6 of them, who tested positive for Ebola reston, also tested positive for measles. At meron silang rashes. In other words, we are also seeing na nung nagkaroon ng tigdas sa mga tao, baka nahawa yung ibang monkeys, at nung nahawa sila, bumaba yung kanilang resistensya, at kung sakasakaling nanggaling nga siya sa BAP, madali siyang nahawa ng Ebola reston, at kaya siya nag-spread sa facility. But besides for us to say that the situation has now been contained, but the Department of Agriculture, together with BAI and DNR, will be continuing the surveillance para po hindi lang po tao yung ating pinoprotektahan, pati naman po yung mga hayop. The Department of Health will be continuing full support in terms of laboratory and personal support. We will also be providing their workers with PPEs, including the workers in the farm, para po tuloy-tuloy yung kanilang proteksyon. So yun po, open na po ang floor natin for any questions coming from our friends from media. Yes, Sheila? Dun sa isang facility, 30 workers. Yung dun sa pangalawa, 32. Ang nangyayari po kasi, meron pong breeding facility, and then after sila binibreed, merong tinatawag na conditioning facility. So that when they are being sent to other countries, talaga pong definite na healthy sila. So meron tayong 2 breeding facility and laboratory. Meron tayo dito isa na conditioning facility located in different provinces. So it happened sa conditioning facility? Yes, the deaths happened in this facility, yung conditioning facility. So tinignan natin, yung dun sa unang 10, saan ba sila nanggaling? So they were traced to 2 facilities. At yung mga nagpositibo, saan sila nanggaling? Para malaman natin kung dito ba talaga yung pinagmulan or baka nanggaling dito at na-transport dito. Okay, any other, yes. Yeah, it's a crab eating. It's a Philippine monkey. Chances of being transmitted to humans is very low, almost none, especially with healthy humans. Mutation is very far, no? Kasi although magkapamilya sila, ang tawag po doong medyo fatal sa human is Ebola Zaire. This is Ebola reston Ebola. Yes, Marisol? May I request DA to respond? Well, these animals to be transported came from 2 other facilities. And now what we did, after they found out they found out positive for reston, what we did, we had already now an agreement with the Department of Natural Resources to have a surveillance, possibly not only of the place surrounding these facilities, but throughout the Philippines, to see whether this reston virus is positive on other animals within the Philippines, lalo na yung mga bats which we feel, we believe, no, we believe, I would say, I could not confirm it, that possibly this would be the source of the reston virus. Yeah, that's the main move now. Medyo proactive move namin to ng Department of Agriculture. Kasi once this happens again with the other animals here,
at least we know where we would be able to forewarn people where not to go and where to go. Okay. Yes, yes sir. With your indulgence na nakikiusap po kami na huwag na lang silang banggitin para naman po sa safety, not only nung sa facility, pero baka po kasi yung mag-iba yung impormasyon at yung mga tao doon ay magkagulo. But precise for us to say that the people in those areas are safe. Okay, next. Dati kasi nung merong case na ganito, na-trace somehow yung source sa bats. And Ebola response, just like other Ebola viruses, they usually reside on bats. Maski yung nasa Africa, nasa bats din yun. Yeah, the Ebola Zaire also came from bats. And the bats are usually located in like mountains, yung kanilang, kumbaga yung kanilang tahanan, nandun sa mga malalayo. Once nagagalaw sila doon at lumilipat sila, they start infecting other animals or people. Doon po nagkakaroon ng mga pagbabago. So we would like to trace where they are, saan sila ngayon, at baka naman kung saan sila nakatira. That is what DNR will now be doing, active surveillance on bats. Kasi yung dapat yung kanilang natural habitat, hindi galawin. Kung kunyari maglalagay ka dyan ng subdivision, you have to understand the dangers na kung galawin mo at umalis sila dyan, at kung saan sila pumunta, baka mayroong mga pagbabago na pwedeng magdulot ng sakit. Yeah, tulad ng nabanggit ni Ma'am, while we appreciate Ma'am yung urbanization, nag-i-improve ang lugar, pero kung isipin natin, lumiliit yung sinasakupan ng animals, supposedly area nila yun eh. And nagkakaroon na mas frequent interaction ngayon between animals and humans. And animals to animals. Yeah, so mas madali ang pasahan ng sakit. Kung titingnan nyo dito, you can see the amazing interconnectivity between humans and animals. No? May tao, nagkatigdas, yung monkeys, posibleng nahawa, kasi wala naman silang panggagalingan ng missiles eh. Yung missiles sa monkey is exactly the same missiles as sa humans. So, nung nahawa sila, bumaba yung kanilang resistensya, posible namang ito si bat dumating at umikot-ikot, nagkaroon ng fluids doon, nahawa naman si monkey. So, nagkaroon ng problema ngayon dito sa monkey population. Okay? Sheila, I saw you. Naka-quarantine sila. And if there's no infection and then incubating period, when can you say na safe na or continue? Unang-una, they all turned out negative. So, hindi sila naka-quarantine. But we are observing them, no? Na nasabihan sila lahat ng precautions, ano yung posible nilang maramdaman kung sakasakali, pero chances are halos wala talaga po yan. But precise for us to say, it's not only related to Ebola response, but it's related to the welfare of our animal handlers. They are being retrained on wearing PPEs, how do they protect themselves, what to watch out for, yung hygiene before and after contact with animals. And they will also be tested again after 21 days, just to be sure na talagang walang virus sa katawan nila. Ebola response, kung sakasakaling pumasok sa tao, it does not have any illness. So, walang mararamdaman. Jing, follow up. For the monkeys, Well, there's an incubation period. So, once there is a continuous monitoring, kung nakita namin negative siya, definitely, because this, I think, antibody and antigen testing that they're doing, and then a PCR. Once they see it positive, tinitingnan nila sa PCR. So far, parang sa tao rin, kung wala sila nakita, then we would say that the animal is not infected. 21 days. Yes, same, yes.
Tapos na yung 21 days sa Samara. Sa monkeys? Yeah. Since nung sa ano nila, 31 days kasi ang given na quarantine, September 21 would end the There's no new exception. You can take the same for now. yes, I do so. Jing? Sir, kung by President, hindi ito pack o Ebola. Ebola response. Yung Ebola response po ay nasa monkeys. Hindi po siya nakakabigay ng sakit sa tao. Ito po yung pinakamabait na Ebola sa tao. The situation has been contained. The possible sources has also been traced. We are taking care of the monkeys who have survived and who are still infected with Ebola reston. And we are also looking into the possibility na magtulungan ang DA at ang Department of Health para po on our research side, matingnan namin kasi if they survive, there will be a lot of inputs and learnings from them. Kasi meron yung mga antibodies makukuha sa dugo nila. The last case of Ebola response in the Philippines, in monkeys, was 1997. And the Philippines has been free from Ebola response in terms of monkeys, 1997 up to date. Okay. Yes. At minimal transfer. Pero kung sakasakaling yung tao mahawa ng Ebola response galing sa monkey, wala pong sakit na idudulot ito. They will be positive na sa loob nila, posible rin hindi sila, na makapanghawa sila sa ibang hayop, pero hindi sila magkakasakit. Okay, so just to show you is the Ebola response that's happening in monkeys. It's fatal in monkeys. Talagang dapat alagaan sila at dapat i-contain. Yung sa mga humans naman, that it happened in Africa, parang ganun din, na sa animals, hindi siya masyado, pero sa tao, grabe siya. Pero magkaiba ito, it's the opposite. So, the effect of that Ebola Zaire in animals is not fatal, halos wala. Pero fatal siya sa tao. That's the one in Africa. Pero dito naman sa atin, baliktad. Okay? Hindi siya, masama siya para sa hayop, pero hindi siya ganun kasama. Almost wala siyang sama na idinudulot sa tao. Well, our warning is because we just want to be sure. Kasi kung dati kasi meron tayong mga animal handlers na nagpositibo way back in 2009. At dahil nga nagpositibo sila, no documented case of illness was displayed. Pero syempre, dapat pa rin nating alagaan, dapat mapangunahan na pagka pumasok sa kanila, siguraduhin na hindi talaga sila magkakasakit. And siguro isang reason na ma'am, kaya natin inilalabas ito, baka magkaroon kasi ng confusion doon sa Ebola. Pag narinig ang Ebola, di ba, iba ang ano ng tao kasi interpretation. Hindi lahat ng Ebola masama sa tao. Merong iba na masama siya sa tao, merong iba na sa hayop siya masama. In this case, masamang Ebola siya sa monkeys. Masamang Ebola siya sa mga hayop. Pero masyado siyang mabait sa mga tao. After the same, pag nagkaroon ng Ebola ang tao, this kind of Ebola, kailangan pa rin gamutin? Wala siyang gamot. But what we are preventing there is baka naman kasi kunyari mag-handle siya ng ganitong animals, baka ilipat niya sa ibang animals. So that's why we want to stop the transmission. Yes. Usa siyang mawawala. Paano niya makakawin sa ibang animals? Body secretions din. But then, ang maganda nga dito, dahil negatibo lahat ng tao, yung pag-contaminate sa ibang hayop, parang imposible. Kasi from one animal to another animal, may tao ka in between. Dito, parang kumbaga, sa tao pa lang, wala na, contained mo na dito. Okay. Marisol? Yung tao o yung monkeys? Yung tao walang sintomas. Pero yung sintomas ng Ebola Zaire sa Africa sa mga tao, halos kapareho ng sintomas sa mga monkeys naman. Oo. But then, pagka walang illness, no symptoms, wala po lahat. It's a healthy individual, except that during testing, kung makita mo sa loob ng dugo mo, kino-consider na baka may previous exposure.
So to reiterate lang sa sinabi ni Sec kanina, it does not cause any illness sa human. So, At yan po ang press conference sa DOH sa pangunguna ni DOH Secretary Janet Garin. Mahigit 200 unggoy na umano ang na-test sa isang breeding facility dito sa bansa. Ayon sa kalihim, 10 unggoy ang sunod-sunod na namatay pero hindi raw matiyak kung ang ikinamatay nila ay dahil sa Ebola reston. Ang ibang unggoy sa naturang pasilidad ay nangangayayat umano kung kaya't kinailangan silang isa-ilalim sa test. At sa test na ito ay nagpositibo ang Ebola reston ang nakaapekto sa kanila. Pero ayon kay Secretary Garin, ang Ebola reston ay maituturing na pinakamabait na strain ng Ebola at hindi katulad ng kumalat sa mga tao sa Africa. Bukod sa Ebola ay nagpositibo rin umano sa tigdas ang ilan sa mga unggoy na posibleng nakuha nila mula sa mga tao dahilan kaya posibleng bumaba yung kanilang resistensya at naging dahilan kung kaya't sila ay nahawa ng Ebola reston virus. Sa pagsusuri, wala naman umanong sino man sa mga taong nasa pasilidad ang nagmamanifest ng anumang sakit. Mababa rin daw ang tsansa na sila ay mahawa ng natulang sakit o itong Ebola reston. Pero hindi raw sila nagpapakakampante at may mga hakbang na silang isinasagawa para ito ay maiwasan. Halos wala rin daw umanong epekto itong Ebola reston sa mga tao kumpara sa unggoy kung saan ito ay fatal. Kaiba raw ito sa Ebola Zaire na siyang nakaapekto naman sa Africa at siyang fatal sa tao. Sa ngayon, contained na umano ang naturang problema pero magpapatuloy umano ang surveillance na gagawin naman ng pamahalaan para hindi na bumalik ang isyung ito.